Mga dapat isaalang-alang sa pagsusulat ng talumpati. A. Edad o gulang ng mga makikinig. Pagsulat ng talumpati, pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa tagapakinig. Ito ang mga halimbawa. Mga estudyante. Karaniwang mas gusto ng estudyante ang talumpati na may kasamang kwento, halimbawa, visual aids, pati na rin ang makabagong teknolohiya. Pangalawa, mga professional. Para sa mga professional, mahalaga ang mga detalyadong impormasyon, konkreto at halimbawa. Pagbanggit ng mga kasalukuyang issue, maaaring magdala sa kanilang interes. Pangatlo, mga magulang. Ang mga magulang ay maaaring maging interesado sa mga talumpati na nagbibigay ng praktikal na payo at impormasyon na makakatulong sa kanilang pamilya. Pang-apat, mga senior citizen. Ang mga matatanda ay maaaring mas pahalagaan ang mga talumpati na naglalaman ng mga kwento at impormasyon na may kinalaman sa pamumuhay. D. Bilang ng mga makikinig. Kapag sumulat ng talumpati, mahalagang bilang ng mga makikinig dahil ito ay nakakatulong sa pagbuo ng nilalaman at estilo ng iyong pagsasalita. Kasarian. Mahalagang malaman kung ang dadalawang pagtitipon ay binubuo ng kalalakihan, kababayan o magkahalong kasarian. Dahil madalas magkaiba ang interes, kawilihan, karanasan at kaalaman ng mga kalalakihan at kababaihan. Kung kaya't magkakaroon ng magkaibang pananaw sa paksa. Edukasyon o antas sa lipunan. Mahalagang malaman ng mananalumpati ang antas ng edukasyon ng mga makikinig, maging ang antas sa lipunan. Malaki ang kinalaman ng edukasyon sa kakayahan ng mga tagapakikinig na umunawa sa paksa. Edukasyon o antas sa lipunan. Mahalagang malaman ng mananalumpati ang antas ng edukasyon ng mga makikinig, maging ang antas sa lipunan. Malaki ang kinalaman ng edukasyon sa kakayahan ng mga tagapakinig na umunawa sa paksa. Kung ang mga tagapakinig naman ay nabibilang sa edukado at nabilang sa matataas na antas ng lipunan. Sa loobin at dati nang alam ang mga makikinig. Dapat malaman din ng mananalumpati kung gaano nakalawak ang kaalaman at karanasan ng tagapakinig sa paksa. Kung ang mga tagapakinig ay mayroon ng alam sa paksa. Sa kasarian naman po, dapat pong malaman ng mananalumpati kung anong dadalawang pagtitipon kung binubuo ba ng kalalakihan o kababaihan. Dahil kailangan niyang paghandaan ang mga salitang kanyang sasabihin. Dahil magkaiba ang interes ng mga kalalakihan o kababaihan at kanilang mga kahiligan. Edukasyon o antas sa lipunan. Ito naman po ay pag-alam sa level ng antas ng pinag-aaralan ng mga tagapakinig upang matansya ng mga nagtatalumpati ang level ng mga salitang kanyang sasabihin sa loobin at dati nang alam ng mga nakikinig. Dito naman po, kung may stock knowledge nga ba ang mga tagapakinig ayon sa iyong tatalumpati. Proceed na po tayo sa pananaliksik ng datos at mga kaugnayan na babasahin. Ang paliwanag po dito, ang pangalap na datos daw po ay dapat na nagsisimula muna sa pag-unawa o sa paksang nakahain dito. Maaari pong magkaroon muna ng maikling pag-iisip kung paano sisimulan at kung sino ang mga dapat kuhaan
mas mapapadali po ang pangangalap ng isang datos. Ang panghuli po ay pagbuo ng thesis. Naglalahad ng mga pangunahing o several na ideya ng sulating pananaliksik. Isa po itong matibay na pahayag na naglalahad po sa pangunahing desisyon o pananaw ng mga mananaliksik tungkol sa paksang handa niyang patunayan. Sa pamamagitan daw po ng pangalap ng mga datos at ebidensya. Nagbibigay din po ng direksyon ang mga mananaliksik na mga ebidensyang magpapatunay na sa kanilang mga argumento. Yun lamang po. Dalawa daw po tayong uri ng datos. Ang pangunahing datos po at ang secondary. Ang pangunahing datos daw po, ito po ang pinakaunang nakalo o ang bagong datos na makukuha po mismo ng may hawak. Ang secondary po, mga datos na nakalap ng ibang ito, sumusuportang datos na ang pangunahin ay nakalap mismo ng may-ari ng mananaliksik. Okay. Pagtukoy sa mga pangunahing kaisipan o punto. Kapag may tiyak ng thesis para sa talumpati, maaari nang alamin ng mananalumpati ang mga pangunahing punto o nagsisilbing batayan ng talumpati. Mahalagang maymay o matukoy ang 12 mahalagang detalyeng bibigyan pansin upang maging komprehensibo ang sulatin at bibigkasing talumpati. Ano nga ba ang pagtukoy sa mga pangunahing kaisipan o punto? Ang halimbawa po nito ay ang ginagamit ng presidente sa SONA. Pag siya ay nananalumpati, ginagamit po ito ng presidente natin upang mahikayat ang mga makikinig o mambabasa. Ginagamit din po ito upang mapaniwala sila sa sinasabi ng presidente na ito ay totoo. Ginagamit din po ito para maniwalang totoo ang ating mga sinasabi. At sumunod naman po, hulwaran sa pagbuo ng talumpati. Mahalagang isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati ay ang gagamiting hulwaran o balangkas sa pagbuo ng talumpati. Mahalagang gumamit ng paraan o hulwarang akma sa uri o katangian ng mga makikinig ayon kay Casanova at Rubin. May 3 hulwaran maaaring gamitin sa pagbuo ng talumpati. Ang isa po sa 3 hulwaran ay ang chronological na hulwaran. Sa hulwarang ito, ang mga detalye o nilalaman ng talumpati ay nakasalalay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari o panahon. Maaaring isagawa ang paghahanay ng detalye mula sa unang pangyayari, sumunod na pangyayari, at panghuli. Ang paksa ay maaari ring talakayin sa pamamagitan ng mga hakbang na dapat mapatid at sundin ayon sa tiyak na pagkakasunod-sunod nito. Ang chronological na hulwaran po ay kadalasan ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng history. Yun po ay isa sa mga halimbawa nito. Bakit nga ba nila ginagamit ang chronological na hulwaran? Ginagamit po nila ito upang maipaliwanag ng pagkakasunod-sunod ng kwento or pangyayari. Ginagamit po nito upang hindi po malito o maligaw ang mga makikinig or magbabasa. Yun lang po. Ayan no, so pangalawa na tayo, ayan. Topical na hulwaran. Ang paghahanay ng mga materyales ng talumpati ay nakasalalay sa pangunahing paksa. Kung ang paksa ay kailangang hatiin sa mga tiyak na paksa, ay mainam na gamitin ang hulwarang ito. Ayan. Bali gagamitin natin yung topical na hulwaran kapag masyado nang malaki yung ating napiling paksa, yung parang marami na siyang tatamaan. Ayan. Halimbawa natin sa pwedeng magamitan ng topical na hulwaran ay halimbawa about sa culture or kultura yung ating napiling topic. Ayan. Batid naman natin na sa kultura, marami itong uri. Halimbawa, matatamaan nito yung mga pagkain, mga likang sining, mga tao at mga kaugalian. Ayan. Bale, yung gagawin natin sa topical na hulwaran, kung masyado itong malaki, ayan, hahatiin natin ito sa iba't ibang paksa upang sa gayon
maintindihan lalo ng mga makikinig yung mga tinatalakay natin sa ating paksa o sa ating ginagawang talumpati. Ayun. So, ayun no, panghuli. Hulwarang problema, solusyon. Kalamitang nahati sa dalawang bahagi ang pagkakahabi ng talumpating gamit ang hulwarang ito. Ayun, na kalamitan daw ay nahati ito sa dalawang bahagi. Ayun, ano ba yung bahaging ito? Ang paglalahad ng suliranin at pagtatalakay sa solusyon na maaaring isagawa. Ayan, nahati daw ito sa paglalahad ng suliranin at pagtatalakay sa solusyon. Ayan, bale, yun. Example na lang natin dito ay yung ating maruming paligid. Ayan. Bali, yun yung suliranin natin, paglalahad ng suliranin. At ang pagtatalakay sa solusyon na maaaring isagawa. Ayan. Example na lang sa solusyon na maaaring isagawa natin ay ang paglilinis. Ayun. Paglilinis natin na mga mamamayan sa ating lugar na madumi. Ayan. Ayun, bale, yun yung hulwarang problema at solusyon. Bale, meron itong parang goal o pinakapunto. Ayun, kalamitang ginagamit ang hulwarang ito sa mga talumpating nanghihikayat o nagpapakilos. Ayun, bale, based dun sa example natin, ayun, yung suliranin natin yung maruming paligid. Ayan. Tapos yung solusyon natin is maglilinis tayo ng ating kapaligiran. Ayan. Bale, ayun, nanghihikayat siya o nagpapakilos ng mga makikinig. Bale, sa hulwarang ito, ayun, bale, mahihikayat natin o mapapakilos natin yung ating mga makinig para sa gayon sang-ayunan tayo nila at sa gayon maging dahilan ito ng kanilang pagkilos. Ayun. Bale, yun. Ito po yung example ng talumpati. Itong example na to is patungkol sa wika. Ayan. Ang wika ay bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ito ay isang napaka-importanting parte ng ating buhay. And so, ibig sabihin dito is, hindi lamang po siya, yung wika, hindi lamang po siya isang kasangkapan na ginagamit. Sumisimbolo rin siya sa ating kultura at identity. Ayan, bilang isang bansa na binubuo ng maraming mga kapuluan, tayo rin ay mayroong samut-saring mga dialekto at lingwaheng ginagamit. Ayan, para po magkaintindihan sila, kailangan po natin gumamit ng wika. Ito ang mga salitang sumisimbolo at nagbibigay ng tatak sa ating mga pagkakakilanlan sa kung saan lipunan lahi tayo na bibilang. Ayan. Dapat pula nating pahalagaan ng ating wika dahil ito nga daw po ay nagpapakita ng ating pagkakakilanlan. Ayan. Bilang isang Pilipino, dapat nating ipagmalaki ang ating wika at paniwalaan gayon din ang ating mga tradisyon dahil ito ang dahilan ng ating pakikipagkaisa sa bawat isa, kaya wag natin itong kalimutan. So ito lamang po yung example ng talumpati. Ayun no. So, kasanayan sa paghabi ng mga bahagi ng talumpati. Ano ba ito? Ang paghabi o pagsulat ng talumpati o nilalaman ng talumpati mula umpisa hanggang sa matapos. Ayun. Bale, importante daw na yung ating talumpati masulat natin siya o masabi natin siya sa mga makikinig mula umpisa hanggang sa matapos. Ayun. Bale, dapat walang kulang yung sa talumpati natin upang sa gayon labis na maintindihan ito ng ating mga makikinig para sa gayon madama nila yung mga tinatalakay natin sa paksa na napili natin gamitin sa ating talumpati. Ayan, bale, dapat rin daw maging upang sa gayon maging mahusay, komprehensibo at organisado ang bibigkasing talumpati. Ayan. Bale, kapag nagawa natin na masulat o malabas yung nilalaman ng talumpati natin mula umpisa hanggang sa matapos, ito daw ay magiging susi upang sa gayon maging mahusay, maging komprehensibo
At syempre, maging organisado yung ating bibigkasing talumpati. Ayun, maganda itong gawin natin at sanayin natin upang sa gayon, kapag tayo ay nagtatalumpati na sa harap ng mga makikinig ay hindi tayo malito sa mga detalye na sasabihin natin sa talumpati na gagawin natin. Ayun. Bale, yun. So ayan, sa paghahabi ng isang talumpati, mayroon tayong 4 na dapat isaalang-alang. Unang-una na dito ay ang introduksyon, kung saan napapaloob dito kung ano ang nilalaman ng iyong talumpati. Kailangan mo rin ditong ipaliwanag ang buong buod ng talumpati mo, kung ano ang mga iyong sasabihin, kung ano ang iyong mga dapat talakayin sa iyong talumpati. Dapat din sa introduction na ito ay maipaliwanag mo sa manonood kung ano ang dapat nilang malaman para maihanda ang kanilang mga sarili sa mga sasabihin mo sa talumpating iyong sasabihin. Upang maging maayos ang ating talumpati, kinakailangan na totoo ito sa talumpati, detalyado at wastong wika ang ating ginagamit. Sumunod, kalinawan ng talumpati. Upang mas maging malinaw ang ating talumpati, mapabigkas man o mapasulat, meron tayong 5 kailangan tandaan. Unang-una, dapat angkop ang wikang ginagamit. Hindi ito pinapahaba, direkta sa punto, at pangkaraniwan ang lengguwaheng ginagamit upang maintindihan ng tagapakinig o tagabasa. At panghuli, gumagamit ng halimbawa upang mas ma-describe ang iyong talumpati. Pangatlo, kawili-wili. Dapat ang isang talumpati nating mabubuo ay isang kawili-wili upang ang ating mga tagapakinig ay maakit na pakinggan ang isang talumpati. Dapat din ang mga tono o emosyon na ating ipapahayag ay tugma sa kung anong talumpati ang ating nabuo. Diskusyon o katawan. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng isang talumpati dahil dito mo maihahayag ang ideya mo sa iyong mga tagapakinig. Ito rin ang magiging sentro ng iyong talumpati. Haba ng talumpati. Ang isang talumpati ay dapat may sinusunod na oras. Depende sa haba ng nakalaang oras dito. Dapat din ang isang talumpati ay hindi gaanong mahaba upang ang atensyon ng mga tao ay hindi mabaling sa iba. Dapat maiksi ngunit malaman. Yun lamang.